Anyway, alamin natin ang report mula kay Manang Milky Rigunan. Aris number 12, Milky, please come in. Milky. Lakay, malakas ang lobby ng mga malalaking negosyo para hindi daw maisabatas ni Pangulong Bongbong Marcos ang 200 pesos legislated wage increase ng mga minimum wage earners sa pribadong sektor. Ito ang dahilan kaya nananawagan si House Deputy Minority Leader Franz Castro kay Pangulong Marcos na wag i-veto ang bill. Ay kay Castro, sana hindi padadala ang Pangulo sa apela ng ilang negosyante, lalo at hindi naman kawalan sa kanilang kita ang ipatutupad na aumento sa sahod. Bukod sa Pangulo, sinabi ni Castro, may ilan din na mga negosyante ang naglalabi kay House Speaker Martin Romualdez para wag isulong sa Kamara ang wage bill. Pero nanindigan niya ang liderato ng Kamara na panahon na para ipasa ang panukalang aumento sa sahod, hindi para daw sa pogi points ng Pangulo, kundi para matulungan ang minimum wage earners sa kanilang kakarampot na kita. Narito si House Deputy Minority Leader Franz Castro. Ka-evito niya dahil malaki ang malakas ang lobbying ng mga employer, no? Kaya sabi natin ay pinawarningan natin na sana ay wag i-veto. So yun, para magdalawang isip si President. Samantala, aminado si Castro, malayo ang 200 pesos legislated wage hike sa bersyon ng Makabayan Black na 750 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Pero anya, malaking tulong sakaling maisabatas ang wage bill na ilang dekada na lakay na ipinaglalaban ng mga manggagawa. Inaasahan na isasalang ang BICAM ngayong linggo ang wage bill at kung hindi na pagkasunduan ng 200 pesos, baka daw maging consensus ay 150 pesos na aumento sa sahod ng mga minimum wage earners sa pribadong sektor sa buong bansa. Milky. Ako si Milky Rigunan, nagulat. Yes, Sakay. 2 days na lang ang session days, di ba? May hahabol pa ba yan? Abalakay, kung gugustuhin, sabi nga ng ilang mga mamabatas natin, pwede. Kung yung budget nga, di ba yung panukalang pamansang budget, magdamagan lang, ipapasa nila. Ano pa daw ito? Mahalagang legislation na hinihinay ng ating mga manggagawa. Sa loob ng 32 years, Lakay, magkakaroon tayo ng legislated wage increase. Wow. So, magpapang-abot sa gitna ang Senado at Kongreso, ha? Pahig ang Kongreso na babaan hanggang 150. Oo, kasi meron, di ba, sabi mo nga, Lakay, version 100 pesos sa Senate. Dito naman sa Kamara, 200 pesos. So, ang sabi nila, sige, baka daw, baka hindi mapayagan yung 200 pesos, baka magpang-abot sa 150. Sabi na yan, Lakay. Ay sa yung mga Regional Wages and Productivity Board na pinakamataas 50 pesos on staggered basis. Pahulugan, di ba? Hindi naman agad nila binibigay yung 50 pesos. Ayan, naku. O kaya naman 15, 20. Bukod kay Ginoong Sergio Ortiz Luis na tumututol dito sa wage increase, panukalang wage increase. Ano-ano mga kumpanya malalaki yan? Naku, ayaw sabihin ko saan, pero malalaki. Ayaw bang banggitin? Pinipilit ko nga, Lakay, para pang espesyal na balita mo, pero sabi niya, malalaki na halos kumita na rin daw sa mga batas na create more. Yung nagkaroon sila ng mga tax deduction. Sana naman daw ay ibahagi kasi maliit lang man daw ang malulugi sa kanila dahil kung ipatutupad itong 200 or 150 pesos, hindi kawalan sa kanilang kinikita. Oo nga, no. Pero kung malalaking kumpanya, ilan lang malalaking kumpanya? San Miguel. Ayan. Ay, bossing. Doon naman ang Meralco. Ayan. Ano ba? PLDT. Ayan. Ano malalaking kumpanya? Ha? Ayan. Lakay, baka laing sila yung inaakusahan natin. Pero malalaki. Hindi, nagbabanggit lang. Malaking negosyo. Nagsasampol lang ako. Ayan. Banggit lang. Ayan. Anyway, abangan natin. Pero hindi yan ang tanong ko, Manang Milky. Ayan. Ready na ba ang Kongreso? Ayan, kumusta ang prosecution team para sa minamadaling impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte Carpio? Dito sa Kamara, Lakay, ang tanong kung handa na ba ang Senado, ayan, sa impeachment process. Kasi di ba ang sabi ni Senate President Cheese Escudero ay yung huling araw ng sesyon bago ang Sinide, which is June 11, so Wednesday,
So, kakalampagin naman ng mga militanteng grupo at ng oposisyon ang Senado. Mag-vigil lakay ng June 10 ng gabi hanggang June 11 para mag-pressure daw ang Senado na basahin ang articles of impeachment at ituloy na yung impeachment process. Ang tanong pa dito sa Makabayan Vlog, isa lang sila nagbigay ng articles of impeachment, di ba? Pahayag ba sila na na bawasan daw ng ang i-discuss na lang, ang i-file na lang ay yung 3 complaints, hindi na yung 7. Natanong din natin yan lakay kang Congressman Lawrence Defensor naman, isa sa member ng House Prosecution Team. Ang sabi niya, meron mga nagpapanukala na from 7 ay bawasan o iklian yung articles of impeachment. Pero sa ngayon ay hindi daw nila pinag-uusapan. Handa daw nilang ilahad yung 7 articles of impeachment kapag nagsimula ng impeachment trial. Meaning, handa sila lakay. 7 man o mabawasan yung articles of impeachment, gusto na nila itong ipresenta sa Senado. Kung ayaw nilang mabawasan yung 7 articles of impeachment, malabo yung panukala ni Senator Tol Tolentino na within 19 days ay kayang tapusin ang impeachment trial. Oo, kung gugustuhin lakay, titingnan ko yung kalendaryo ni Sentol, ni Senator Tolentino. Pwede kasi yun lakay talaga kung gusto Ewan lang natin kasi sa liderato ni Senate President Chis Escudero. So abangan natin yan. Pero ang inaabangan sa Kongreso manang Milky, ayan may mabigat ba na makalaban si Speaker Romualdez para pamunuan uli ang para pamunuan ng Kamara de Representantes? Bawi ka lakay, dami mong tanong habang mo kasi nagbakasyon. Siyempre marami tayong mga issue I'm sure marami kang nakuhang bubwit na naman na ibabalita. Siyempre. Nagkaroon na kasalakay ng manifesto of support, mga 200 plus congressmen na daw ang pumirma, iba't ibang mga political parties ang pumirma. Ibig sabihin, sila ay susuporta sa liderato ng House Speaker pagpasok naman ng 20th Congress. Meron lang isang napagalitan daw sa Kamara. Matindi ang party whip ng Lakas NUCD. Dahil meron ng tinanggal na hindi pumirma. May tinanggal. Alam mo lakay, doon nung pinapaikot itong manifesto of support, merong ugong na itong congressman na to. Banggitin na natin kasi lumabas naman sa balita. Si Congressman nakalimutan ko tuloy. Kaya mo yan. Congressman Duke. Ayan. Sino ang pangalan niya? Oo nga, nasa... I-google mo na lakay. Sino nga ba yung Yuel? Nasa news natin kanina, binabasa ni Tunying kanina sa 2x2 Ayan. Si Congressman Duke Frasco lakay. Ayun, Frasco. Ayan, Frasco. Ng DOTC Secretary natin lakay. DOTR. Ikot yung papel. DOTR. DOT. Department of Tourism. DOT pala. DOT. Umiikot yung papel lakay na statement of support. So, ang dami nang nakapirma. Ang titignan nila, wala yung pangalan ni Congressman Duke Frasco. Pero, ang mga report ay baka daw ito yung mag-challenge kay Senator Speaker Martin Romualdez for speakership race pagdating ng 20th Congress. Yun yung mga ugong lakay yun yung dagdag na impormasyon. Baka daw siya ang mag-challenge kay Speaker Romualdez sa speakership race pagdating ng 20th Congress. So, abangan natin. Ayan, ano ang pronunciation ng pangalan niya? Duke or Duque? Ayan, Duke Frasco. Tinatawag siya lakay, Duke Frasco. Duke Frasco. Ayan, asawa ni Tourism Secretary Cristina Frasco. Ayan, Yes, lakay. Pero alam mo, hindi naman sa... Hindi lakay, Pero hindi naman sa inaano natin naman ng Milky, hindi kilala itong si Congressman Duke Frasco kumpara kay Congressman Toby Chanco at Congressman Albi Benitez. Yung dalawang binanggit mo lakay, si Congressman Albi Benitez, mukhang hindi na rin natin naririnig yan. At si Congressman Toby, mukhang malabo na rin. Itong si Duke Frasco, ang pinakahuling narinig ko lakay, kaya talagang nung select nila yung listahan, hindi nga siya pumirma
sa manifesto of support. So, alamin natin dahil mukhang napagalitan ng kanyang partido itong si Congressman Frasco. Ayan. Una, kung di naman masyadong kilala si Congressman Duque Frasco, paano nyo lalabanan si Speaker Romualdez? Ayan, may susuporta ba sa kanya? Yung pangalan parang hindi naman yung pangalan, hindi naman tunod. Kasi di ba pag lalaban ka sa pinakamataas na posisyon sa Kamara, dapat medyo maganda yung yung pakikisama sa mga miyembro ng mga mamabatas. At the same time, medyo kilala rin. Hindi masyadong nababanggit itong naturang congressista. Masikat pa si Congressman Kumadrona Madrona pala. Ayan. ng Romblon kaysa kay Congressman Frasco, di ba? Oo. Anyway. Abangan natin lakay. Baka ito yung mag-challenge sa kanya for speakership race. Sinong susuporta sa kanya? Ayan, na anong partido? Oo, itinanggal na siya sa National Unity Party na kay NUP na kabilang sa Supermajority Coalition. Ayan, sumuporta kasi yung kanyang partido NUP. Kaya nagagalit yung mga opisyal ng NUP kung bakit yung isa sa miyembro nila hindi pumirma sa Manifesto of Support kay House Speaker Martin Romualdez. Bakit umatras na si Congressman Toby at Congressman Albi Benitez? Hindi ko alam lakay, pero hindi na matunog yung mga pangalan nila. Pero lately, ito nga lumalabas si Congressman Duque Frasco na posible daw. Taga Cebu ito lakay taga Cebu ba? Di ba? Grupo ito, ito'y bayaw ni Governor Gwen Garcia, di ba? Kasi si Cristina Frasco, di ba kapatid ni ni Governor Gwen? Kapatid ni Governor Gwen. At the same time, meron namang kumakalat na mga bali-balita na itinanggi naman ni Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez, yung may bahay ni Speaker Romualdez, na kakandidato daw siya bilang, alam kung mayor or gobernador sa Cebu. Kaya daw lumalabas itong mga bali-balita na ito. Ay unang-una, ang sabi niya, hindi siya taga Cebu. Although yung mother niya yata taga Cebu. Sila naman ngayon ay naninirahan ng matagal na sa kanilang lalawigan sa Tacloban. Hindi pa nakapanumpa sa June 30 ang mga upong opisyal. 2028 na ang pinag-uusapan. Totoo yan lang. Masyadong advanced. Pinag-uusapan. Masyadong advanced. Hindi pa nagsisimula. Hindi pa natatapos ang 19 Congress. Pinag-uusapan na ang mga posibleng pagbabago naman sa bubukas ng 20th Congress. Okay. Sabi nga, supermajority, pumirma na para naman sa pagpapatuloy ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Okay nga Rod, mamaya abangan natin si Raymond Dadpaas kung sino naman ang mga magcha-challenge kay Senate President Cheese Lizardo. Ano sabi ni Tunying kanina? Lizardo ba? Sino ba si Lizardo? Ayan, Lizardo. Lizardo Escudero. Hindi ata Lizardo na kay middle name ni SP Hindi ba? Lizardo ang tawag kasi. Kalaban daw ni Panday. Anyway, akala ko kalaban ni Supremo, ayan, sa Batang Quiapo, ayan. Halatan di tayo na nanonood sa Anyway, sige, abangan na lang natin Manang Milky. Okay nga Rod, thank you. Ang dami mong mga baon na mga special na balita lakay. Abangan natin yan Manang Milky. Ayan, magmasid tayo ha. At di natin masabi kung matutuwa ba tayo o medyo hindi matutuwa dahil puro politika ang laman ng tiyan. Ayan, sabi nga ni Father Jerry Orbos, ay apula kay Deo. Ayan, Vicente Chan. Kaya sabi niya, kilala mo si Vicente Chan. Ayan, may kilala kong Vicente pero Chan parang hindi ko yata kilala. Sabi niya, Mabicente Chan. Ayan. Yung pala gutom daw ang Chan. Ayan, Sikmura. Anyway, maraming salamat Manang Milky.
Magandang umaga, Lakay, at welcome back. Buhay na naman ang mga socially aware. Maraming salamat, Manang Wilkie Rigunan mula sa Kamara de Representantes. Balik sa iyo, Lakay. Okay nga, Rud. Dami.